Saya ng bata. Umakanta-kanta pa sa background. Pero ako, sa totoo lang, tinatamad talaga ako today mag-edit at mag-voice over ng aking mga videos. Dahil, ewan ko ba, parang gusto ko na lang maging kapwa. Pero hindi po pwedeng yun dahil kakabili lang ng asawa ko ng iPhone 17 Pro Max 2TB. Char! But anyways, nagkaka-energize na ako ngayon. Kanina kasi medyo inaantok talaga ako sa pag-voice over. By the way, nagpatulong na nga ako dito sa klase ko. Nakagrupo ko din. Requirements kasi ng professor namin na ayusin at pagandahin yung pagre-report. Kasi gusto niya may matututunan lahat ng estudyante during reporting. Kaya ito, masunurin naman kami. After nga ng call namin, ay nagluto ako ng pancake. Sobrang cute na cute ako dito sa packaging ng Maya. Sobrang angkop talaga nito dahil yung anak ko kasi, hindi yan nakakaubos nung malaki. So, may dalawang size kasi dati bago ko to nakita. May isang large, may medium. Tapos ito, maliit lang talaga siya as in, para siyang mini size ng pancake mixture. And bumili ako ng 3 niyan doon sa Walter Mart. So, itong anak ko naman, gusto niya involved siya sa pagluluto. So, hinahayaan ko na lang din na sumali siya sa pagluluto dyan. Kasi naisip ko, gusto niya or may interest siya, why not isama ko na lang siya, turuan ko siya. Kasi habang meron siyang interest, kasi eventually, baka mawalan siya ng gana kasi hindi ko siya sinasali. Kasi natatandaan ko rin nung bata ako, gusto ko sumali sa mama ko sa paggawa ng kung ano-ano niyang ginagawa sa paglilinis, sa pagluluto. Pero dati, nung bata pa ako or maliit pa talaga ako, siguro kasing edad niya ako, ayaw ako patulungan ng nanay ko kasi nga magkukulit lang ang daw ako. So, ang nanay ko laging sinasabi niya na samok baka ayaw nag-uban, wag ka nang tumulong kasi nga tatagal lang ako, ganun. Parang, kasi Bisayang nanay ko, kaya lagi na sinasabi, ayaw nagsigig sorang-sorang. So, wag ka nang makulit, wag ka nang sumali-sali dito. Ganun lagi niyang sinasabi sa amin or sa akin. Kaya itong anak ko, pagka gusto niya or may interest siya sa mga ginagawa ko, pinapasali ko na lang. Isip ko na lang din is bonding namin together. Kasi hindi naman habang buhay maliit siya, ganito siya ka-cute. Eventually, baka hindi na siya mamansin kasi nga pag nag-reach na ng adolescence, may sarili na siyang mundo. Kaya ngayon talagang chinicherish ko yung kung anong meron kami ngayon. Sira na nga yung non-stick pan namin at dito na lang ako nagluto sa non-stick pot. So, hindi pa ako nakakabili kaya eto muna, pagtsatsagaan muna namin kung anong meron kami. Tapos, nag-request yung anak ko na lagyan daw ng ice cream. Joke lang, ako talaga yung naglagay niyan. Kasi, ewan ko ba, sobrang, naiisip ko nga, sobrang blessed ng mga generation na ngayon, lalo na yung mga kabataan. Kasi yung mga nanay or yung mga parents ay sobrang supportive nila sa mga anak. Kasi ngayon, nauuso na yung healing your inner child and sobrang guilty ko doon. Kasi yung mga bagay na binibigay ko sa anak ko, hindi yun talaga parang kasiyahan para sa kanya. Kasi feeling ko masaya na rin yung batang ako noon. O habang nag-voice over ako, gusto nang maki-insena ng anak ko. But anyways, ewan ko, siguro dahil yung mga bagay na wala noon or nade-deprive sa mga kabataan nung 90s or late 2000s, ngayon nabibigay na nila sa mga anak nila. Ayoko, sobrang guilty ako dito kasi yung mga bagay nga na binibigay ko sa kanya, at the same time natutuwa talaga ako. Parang ako yung mas lalong masaya. Pero syempre, lahat yan ay moderation or in moderation kasi 'di ba, kapag nasobrahan naman sa pang-spoil, baka yung bata lumaki entitled at lahat nakukuha. So, baka isipin nila lahat yon hindi na nila paghihirapan, ganun. Sabi ko lang na healing your inner child, ayan, binilhan na naman ng nanay yung kanyang anak ng glasses. Kasi may ginagamit siyang sunglasses kapag lumalabas kami.
Tapos yung sunglasses na yun, sa tatay kasi niya. So, ang ginawa ko, binilhan ko na lang siya ng sarili niya para may magamit siya pag lumalabas. Nagre-request kasi siya, kapag lumalabas siya, magsuot daw siya ng sunglasses kasi daw mainit sa labas. Kaya ayan, binigay ang hilig. So, sabi niya, mag-o-save daw kami at magsa-sunglasses daw siya. Let's go. Where are we going? I'm safe. Buy Spider-Man. Lo. Buy fries. Buy ice cream. Uba. Nigilan ko nga muna yung paggawa ng script at sinamahan ko yung anak ko na pumunta sa O-Save. So, ang binili lang namin ay gatas, tapos 3 pansit canton at tubig. Tapos, nagpahabol na rin yung anak ko ng Coco Crunch kasi minsan yan yung breakfast niya kasama yung milk. And pagka-uwi namin, nagsiga yung yung kapatid ko dito sa likod. Kasi yung mga tuyong dahon nung nakaraan ay tuyong-tuyo na. So, much better na siya kung susunugin para hindi din matambakan ng mga insekto at lamok. Iwan ko nga muna sa labas yung dalawa dahil busy-busy pa naman sila doon sa likod. At ako naman ay pumasok dahil meron akong asynchronous ngayon ng 6 p.m. Hindi na rin nagtagal ay nagsimula na rin yan dyan at nagno-notes pala ako habang nagtuturo yung teacher. Yung teacher na to sobrang stricta niya nung una naming pasok sa kanya. Pero ang galing niya magturo and marami siyang sinishare sa amin na talagang ma-apply namin in real world scenario. Kaloka, during her discussion, pinag-solve din niya kami. Nga niya na wala namang math sa course namin, pero kailangan daw namin na mag-isip or kailangan namin isolve yung ganong scenario. Kasi pagdating sa isang company, as an HR, dapat daw malaman namin yon. Tapos after ng class discussion, ay nag-jump in kami sa isang call, kasama naman yung mga kaklase ko sa thesis. So ito ay 7 kaming member, and ayun nga, pinag-uusapan namin kung ano yung magiging setup since wala pa kaming balita para dun sa paper namin na hindi pa na-approve sa ethics clearance. Medyo nag-aalala na nga kami kasi May 30 ang submission ng paper na to, pero wala pa kaming nasisimulan dahil hindi pa kami nakakapag-data gathering dahil wala pa nga kaming approval. So, ayan, pinag-uusapan namin during this call, and after naman ng call namin ay naglakad-lakad kami dahil ito talaga yung routine namin kasama yung asawa ko. So, sa umpisa, tinatamad talaga ako maglakad, pero dahil sa sipag ng asawa ko na isama ako, natutuwa na rin ako. Kasi nagchichismisan lang naman kami habang naglalakad. Nakatapos na ako mag-voice over. Kung kanina nagsisimula ako mag-voice over ay tinatamad ako, pero ngayon okay na ako. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!